Ang salita mo akitin, ang puso ko at loobin, nang ikaw ay aking sundin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan, at marami pang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga eskriba, "Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila nang hindi man lang naghugas ng kamay, ayon sa paraang iniuutos." Sinagot sila ni Jesus, "Tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kaniyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturing utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao." Sinabi pa ni Jesus, "Kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kaniyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kaniyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alang-alang bagay, inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kaniyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pamumuna ng mga Pariseyo sa mga alagad ni Jesus Nazareno. Ngunit maliwanag namang nating narinig ang mga sinabi ni Jesus Nazareno na ang mga ginagawa ng mga Pariseyo ay pawang paimbabaw lamang. Bakit? Sapagkat ang mga Pariseyo ay nakatutok hindi na sa kalooban ng Diyos, kung hindi sa literal na letra ng mga kautusan. Ibig sabihin, para sa kanila, mas mahalaga ang utos kaysa sa Diyos. Subalit sinabi ng ating Panginoon na mas higit na mahalaga ang puso kaysa pananalita, sapagkat ang mga Pariseyo magaling magsabi, kabisado ang mga utos, ngunit kulang sa pagkilos. Bagamat alam nila ang mga kautusan, ginagawa nila ang mga kautusan upang ipanakot sa tao, upang sila'y sundin at sila ay magbukang marunong at dalubhasa sa kasulatan. Patuloy na pinapaalala sa atin ni Jesus Nazareno na ang tunay na pagsunod dapat bumubukal sa puso at ito ay tumatagos sa mga kamay. Ibig sabihin, ang mga kautusan hindi lamang dapat alam ng ating kaisipan, subalit higit sa lahat, ang mga kautusan ay lagi nating ginagampanan dahil una't higit sa lahat, mahal natin ang Diyos at sinusunod natin ang Kaniyang kalooban, hindi dahil sumusunod tayo, dahil tayo ay takot sa Kaniya. Sumusunod tayo dahil mahal natin ang Diyos at ang bawat pagsunod natin sa kautusan ay para sa ating ikabubuti. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay atin din pong inaalala at ginugunita ang mahal na Birhen ng Lourdes. Taong 1858, ang mahal na ina ay nagpakita sa isang napakatahimik at napakasimpleng lugar sa probinsya ng France. 18 beses na nagpakita ang mahal na Birhen kay Santa Bernadette na mula sa isang pamilyang kapuspalad at halos naghihikahos. Si Santa Bernadette at ang kaniyang mga kamag-anak at kaibigan ay naghahanap noon ng kahoy na panggatong sa kanilang pagluluto nang makuha ang atensyon ni Santa Bernadette ng isang magandang babae na bigla na lamang lumitaw sa isang kuweba ng Masabel. Ang unang pagtatagpong ito ni Santa Bernadette at ng mahal na Birhen ay nasundan pa ng maraming pagkakataon. Mula Pebrero 11, 1858 hanggang Hulyo 16 ng parehong taon, nabatid ng dalaga na ang
babae ay may dalang mahiwagang mensahe. At ito po ay tungkol sa kapayapaan ng mundo at pagbabalik loob ng mga tao. Nang dumating ang tamang panahon, nagpakilala ang makalangit na panauhin ni Santa Bernadette bilang ang Immaculada Concepcion. Ito ay isa sa napakaraming titulo ng mahal na Birheng Maria. Maraming mga balita ng himala ng pagpapagaling sa karamdaman ang naganap sa Lourdes noon. At dahil dito ay mabilis na kumalat ang debosyon ng mga tao sa mahal na Birhen. Naging masidhi rin ang pagnanasa ng mga tao na mas lalong lumalim ang kanilang buhay, pananampalataya at pagsasariwa ng kanilang relasyon sa Diyos at sa simbahan. Hindi po si Santa Bernadette ang sentro ng milagro sa Lourdes. Ito ay walang iba kung hindi ang mahal na Birhen na siyang tagapamagitan natin sa Diyos bilang Immaculada Concepcion. Ngayon sa buong mundo ay inaalala natin ang mga may sakit, ang mga mahihina, at ang mga mahihirap sa tuwing dumarating ang araw na ito. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa sino man sa atin ang mga may sakit, may karamdaman, nangihina at naghihirap sa buhay, huwag po tayong magdadalawang isip na lumapit sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Birhen ng Lourdes, sapagkat si Maria malapit sa puso ni Jesus Nazareno. Si Maria, ina ng ating manunubos, sa pamamagitan ng kaniyang mga panalangin, idinudulog ni Maria ang lahat ng ating mga kahilingan sa Diyos. At sa pamamagitan at sa tulong ng kaniyang panalangin, makakaasa din tayo na tayo ay pakikinggan, lalong-lalo na ang panalangin ng mga may sakit at nasa banig ng karamdaman. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.